John chapter 21, verse 15. Okay na po. Sa John chapter 21, verse 15. Dito. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Bale, masyado kasing mahaba ito. Tatlong beses niya tinanong dito si Pedro na iniibig mo ba ako? Tama ba? Then, dito sa, parang pinpoint love. Pagka pinag-uusapan yung love, ano yung related sa atin? Puso, di ba? Puso ang pinag-uusapan. Pagka love ang topic, puso agad. Ngayon, pagbibilihan natin din yung puso. Ano ba talaga yung puso, di ba? Ano yung heart? Literal na meaning, yung heart talaga yung tumitibok yan. Tapos, nagbibigay dugo. Tama. Nagpapump ng blood para sa buong katawan natin. Kumbaga, siya talaga yung pinaka-the best. Isang the best para sa katawan natin. Pero, naniniwala ba kayo na ang heart, na ang puso natin kayang makarinig? Yes. Pero in literal, hindi siya nakakarinig. Tama. Hindi talaga. Pero, i-relate natin yung spiritual, talagang heart nakakarinig. Sa muna, yung meaning niya, papakita ko sa inyo kung paano siya nakakarinig, literal. Paano dati dinodrawing yung heart? Di ba ganito? Ganyan nyo nga, ganyan. Pag-iwalayin nyo nga. Hindi, pag-iwalayin. Ano yung tsura niya? Tenga, di ba? Tenga yan. Galing, di ba? Ang galing ni Lord. Yung palang meaning niya yun, tenga. Di ba? Tapos sa spelling niya, sa gitna niya talaga, pag tinanggal yung H tsaka T, meron siyang ear. Ang puso pala nakakarinig. Pero paano? Paano siya nakakarinig? Yun yung tanong eh. Yung pala yung puso pala natin, yung pala yung nakakarinig sa mga salita ni Lord para sa atin. Yung mga gusto niya sabihin sa atin, pinapadaan niya through heart. Naniniwala ba kayo? Amen, di ba? Hindi pala natin siya naririnig through ear, but through the ear of the heart. Amen. Grabe. Yun po, then, yung heart pala, pero, di ba ang tenga natin, hindi tayo nakakarinig pagka may mga dumi yan, pagka may depekto, ano yun, appliances. Pag may sira, pag may kapansanan hindi tayo masyado nakakarinig. Then, ano yung naririnig natin? Kunwari, may differential tenga natin, tapos pag nakarinig tayo, pero yung narinig natin ngayon, mali, tapos nasasabi natin. Kasi mali yung pandinig natin, mali na rin yung nasasabi natin. So, sa heart pala, kapag hindi pala ayos yung puso rin natin, yung gusto sabihin sa atin ni Lord, hindi natin nasasabi ng tama sa iba. Kasi, hindi ayos yung tenga natin sa Kanya eh. Yung puso natin hindi ayos. Kaya yung sinasabi niya sa atin, na, sabihin mo sa mga kapatid mo yan, i-share mo sa kanila yan. Hindi natin nasa-share ng tama kasi, may diferensya yung puso natin. Marumi. May dungis. Kaya hindi natin nasasabi yung mga gusto sabihin ni Lord para sa iba. Then, yung heart din. Heart talaga yung pinaka tinitignan ni Lord eh. Diba? Hindi siya tumitingin sa panglabas na anyo natin kasi kawangis natin siya eh. Ang tinitignan niya, yung puso mo. Sa paglilingkod natin, hindi niya tinitignan kung ano yung itsura mo, kung ano yung datingan mo, kung paano ka naglilingkod. Tinitignan niya kung ano ba talaga yung desire ng puso mo. Kasi, sabihin natin may mga naglilingkod, pero yung puso nila, yung pala napipilitan lang sila. Diba? Parang napilitan lang sila na, sabi ni Pastor, ganito gawin ko eh. Diba? May mga ganun eh. Pero, yung gusto pala ni Lord, yung puso natin, kung ano yung desire ng puso niya dati, kung paano niya inaakay yung 12 niyang kalagad, ganun dapat eh. Dapat yung puso natin, grabe. Gusto yan, mag-aakay yan, kahit anong mangyari. Hindi tayo napipilitan. Then, dito sa chapter na to, yung sinabi niya sa John, tinanong niya si Pedro, 3 beses. Ang kulit na 3 beses talaga eh.
tinanong niya, sa English do you love me? Grabe, pag tinanong ka ng ganun, si Lord pa nagtanong sa'yo, do you love me? Anong sasagot mo doon? Siyempre, yes agad. Pero, ang tanong, naririnig ba natin siya? Si Lord ba naririnig ba natin na tinatanong niya tayo, do you love me? Ayos ba yung puso natin? Ayos ba yung tenga natin para sa Kanya? Yung puso natin na nagsisilbing tenga sa Kanya? Ayos ba? Hindi natin alam, hindi natin namamalayan na baka yung ngayong araw na to, o kagabi, o mga nakaraan, tinatanong niya tayo, do you love me? Ay hindi natin siya naririnig kasi may diferensya yung tenga natin, yung puso natin, may diferensya. Hindi natin siya naririnig. Then, ngayon, yung na-reveal sa akin yun ni Lord, yung binabasa ko yung na yun. Actually, break time ko yun Wala akong ginagawa. Then, parang, sabi ni Lord, magbasa ka. Binasa ko yun dyan. Ano yung gusto i-reveal sa akin ni Lord? Ano yung gusto i-reveal sa atin ni Lord? Dun sa chapter na yun. Na, araw-araw siguro, tinatanong niya tayo Pero ang tanong, nasagot na ba natin yung tanong na yun? Simpleng tanong na, do you love me? Nasagot na ba natin yun? Narinig ba natin yun? Marahil hindi pa natin narinig kasi may mga tinik dyan sa puso natin. May mga humahadlang, may mga boundaries. Kaya hindi natin naririnig. Kaya sa verse na to, dito natin malalaman kung gaano pa talaga tayo kamahal ni Lord. Kasi mahal na tayo ni Lord Ang tanong na lang, mahal ba natin si Lord? Di ba? Kaya, ayun, yung lesson ko dito sa verse na to, gaano pa talaga kamahal si Lord? Kaya yung tanong ko gaano pa talaga kamahal? Oo, mahal ko siya, pero deep inside kaya, mahal ko ba talaga siya? Kasi, marahil, kaya natin sabihin to through the mouth lang sa magitan lang ng bibig, pero hindi natin kayang sabihin through heart. Hindi natin kayang gawin. Hanggang sabi lang tayo, hanggang salita lang tayo. Kaya ayun po, yun lang po yung gusto ko i-share sa inyo na araw-araw tinatanong tayo ni Lord, do you love me? Tinatanong niya tayo, umaga, gabi, tanghali, mahal mo ba ako? Ikaw na lang, nasa sa'yo na yun kung naririnig mo ba siya. Kung nasasagot mo ba yung mga tanong niya. Diba? Yun na yung simpleng tanong. Yun yung tanong dito sa Bible na ilang ulit-ulit niya Doon ako nagtataka ba't niya pinaulit-ulit. Grabe talaga may gusto siyang malaman para sa atin. Na galing sa atin. True heart talaga. Na kung naririnig ba natin siya na tinatanong niya tayo, naririnig ba natin siya. Kung gusto niyo pong marinig si Lord, prepare lang natin yung puso natin. Lagi yan. Araw-araw i-prepare natin yung puso natin. Huwag tayong basta-basta mag-desisyon sa mga bagay-bagay na hindi man lang ayos yung puso natin, nag-desisyon tayo. Kasi lahat ng mga desisyon na ginagawa natin, na may sira sa puso natin, laging ang kahantungan yan mali. Tsaka mag-desisyon ka, hindi lang ikaw. Mag-desisyon ka kasama mo ang Diyos. Alam po. Amen. Praise God. Naintindihan natin yung pag-ibig sa atin ng Panginoon. Nagtatanong lagi ang Panginoon. Tinanong niya si Peter, mahal mo ba ako? Alam niyo, sa isang mag-girlfriend o mag-boyfriend o kaya mag-asawa, pag 3 beses tinanong, di ba maiinis ka na no? Pero alam niyo, bakit 3 beses nagtanong ang Panginoon? Gusto niyo masigurado. Okay? Kasi in love ang Panginoon sa atin. Sabi mo sa katabi, in love si Lord sa iyo. In love si Daddy Love. Kahit inis na yung tao sa paligid mo, in love pa rin sa iyo ang Panginoon. Yeah, baby. Okay? Alam niyo yun? Nararamdaman niyo ba mga kapatid, may mga tao na inis sa inyo? Di po ba? Pero ang Panginoon hindi ganun. Kahit na anong mangyari sa atin, tulad na alala niyo yung naging preaching natin dito one time, di ba kumuha ko ng 1,000 pesos. Sabi ko, magkano to? 1,000. Nilukot ko siya. Nabago ba yung halaga ng pera? Di ba hindi, no? Nung tinapon ko siya, nagbago ba yung 1,000? Hindi, no? Tinapakan ko, nagbago ba? Alam niyo, sa mundong ito, lulukutin tayo. Tingnan niyo mukha ng katabi, mukhang lukot. Lulukutin tayo sa mundong ito. Pero alam niyo, ang Panginoon, kahit nilukutan tayo ng mundo, mamahalin pa rin tayo ng Lord. Amen po ba? No? Ito matindi. Tatapakan ka ng tao, pero kahit tapakan ka ng tao sa Diyos,
mamahalin ka pa rin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Okay? So tayo magpasalamat. Lord, ngayon pa lamang inaangkin na namin ang iyong pag-ibig sa amin. Lord, maybe maraming mga sugat sa aming puso, sa aming isipan. Lord, marami kaming mga pinagdaanan. Pero ang totoo, Panginoon, damang-dama namin yung love mo sa amin. Lord, napakasimple mong kumilos, napakabanayad mo, Panginoon, na gumawa. Pero pumakasdan talaga namin. Grabe, mahal nyo talaga kami, Panginoon Diyos. At Lord, hindi doon nagtatapos. Yung pag-ibig nyo sa amin, Lord, na nararanasan po namin, yon ang gagamitin naming pamantayan, Panginoon, to love others. Lord God, marami pong salamat kasi ang totoo, kayo ang unang nagmahal sa amin. Napakabuti ninyo. We give you all the glory. Salamat sa buhay ni Kuya John. Patuloy na itinatayo mo po siya at patuloy na nagsasalita kayo sa Kanya, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang mga devotion. Isang araw, Panginoon, nais namin tumayo dito sa harap at kami naman ang mag-share ng iyong pag-ibig sa amin, yung mga sinasabi mo sa amin, Panginoon, yung mga bagay na narinig namin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. God bless you all.